O dakila namin Diyos, sa mga banal na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon, hallelujah. So nandalangin ng ay magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Kami po mahal na buong puso, nagpasalamat, mahal na Panginoon, sa araw na ito, amang banal, na muli kami mahal na Panginoon, dinako siya malagawain. Maraming salamat sa iyong napakatamis, mahal na presensya, mahal na Panginoon, na iyong pinapadama sa amin, mahal na Panginoon, sa pagkilo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa paglangis, mahal na Panginoon, sa mga awiting makalangit, mga patutuo, mga awiting ng beloved choir. Mahal na Panginoon, sa pagkakaloob ng iyong mga anak na ikaputhandog. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa pag-unawa na pinagkaloob sa amin. Amang banal na rito kami, mahal na Panginoon, sa pinakamahalagang bahagi, ang aming pag-aaral, pakikinig ng ibang salita, mahal na Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso't pag-unawa, amang banal, bigyan kami ng karunungan, nagmumula sa iyo, lalo na po, mahal na Panginoon, sa aming minamahal mga bisita, baguhan. Hallelujah, pagpalain niyo po, mahal na Panginoon. Hallelujah, maging ibang lingkod, sa na akin, wala po kung malapin magagawa. Ikaw yung po magbuka ng aking mga labi, amang banal, at pakisaway niyo po, mahal na Panginoon, ang anumang hadlang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. In the mighty name of Jesus, hallelujah, at aming pinapalayas, demos of hindrances, power of darkness, unbelief and doubt, cast out, in Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, ating palakpakan ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Kataas-taas ang pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo lamang. At ating pinapaabot ang dobleng paggalang at pag-alaala sa mga iniwang turo at aral ng ating dearly beloved Honorable Pastor and to our beloved Assistant Pastor. At ating pinapaabot ang pagbati paggalang sa lahat ng beloved Almeida family, sa our beloved ordained preacher and his family, sa lahat ng mga katuwang sa gawain ng mahal na Panginoon, beloved preacher, beloved musician, beloved choir, sa ating mga mahal na mga bisita, baguhan, sa inyo lahat mga minamahal, mapagpalang hapon. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Glory to God. Purihin ating pinakamahal na Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos. Dahil pinapawi ng ating mahal na Panginoon yung mainit na panahon, mga minamahal. Glory to God, purihin na ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po mga kapatid ay narito na po sa pinakamahalagang bahagi ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang ating pong pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Buksan po natin mga minamahal ang ating mga banal na kasulatan. Dito tayo mga kapatid sa aklat ng Marcos 16. Simula tayo mga minamahal sa 16 hanggang sa talatang 20. Ganito po mga kapatid ang ating pong mababasa. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan, hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila'y makausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Sa talatang 20, at nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatutuhanan ang salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip siya nawa. Amen. Praise God. Mga kapatid, yung tinanggap nating bautismo, dahil sa ating pagsampalataya sa mahal na Panginoon, tumanggap tayo ng bautismo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Amen? Alam niyo mga kapatid, yung tinanggap nating bautismo, ito yung sinasabing starting point
Ito yung panimula, mga minamahal. Panimula sa panibagong buhay. Amen. Dahil mga kapatid, nung hindi pa po tayo nababautismuhan, alipin tayo mga kapatid ng kasalanan. Ang kumukontrol ng ating buhay, ang kaaway ng Diyos. Yan ang kumukontrol ng ating buhay nung tayo po ay hindi pa nababautismuhan. Kung ano po yung udyok ng mga masamang espiritu, yun po ang ginagawa natin nung araw. Kaya hindi natin mga minamahal, kayang labanan. Yung mga bisyo, yung mga pagmumura, yung mga paglalasing, yung mga kalayawan, hindi natin kayang labanan mga kapatid. Dahil pinaghaharian tayo ng kaaway ng Diyos. Amen? No? Ang naghahari sa atin mga minamahal, yung gawang mga makasanlibutan. Na ang sabi po ng Bible, binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng mga tao para hindi lumiwanag ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. So mayroon po mga kapatid, no? Binulag ng Diyos. Sino po yung tinutukoy na Diyos ng sanglibutang ito? Walang iba po si Satanas, mga minamahal. Binulag ang isip ng mga tao para hindi sila, mga minamahal, kumakalapit sa ating dakilang Diyos. Kaya tingnan niyo po mga minamahal, ang mga tao pumapatay, nandaraya, nagnanakaw, nandun mga minamahal sa mga illegal activities, gumagawa ng mga illegal, mga minamahal, gumagawa ng kasalanan na pinagbabawal ng mahal na Panginoon. Bakit mga kapatid? Dahil sila po ay alipin, nakagapos sa kasalanan, mga minamahal. Subalit, ang tao na sumampalataya sa ating mahal na Panginoon, nabautismuhan sa pangalan ng mahal na Panginoon, doon siya, mga kapatid ko, makakalaya siya sa paggawa ng kasalanan, mga minamahal. Hindi na siya maalipin ni Satanas, hindi na siya maalipin ng bisyo ng makaramdaman, kundi siya po, mga minamahal, ay papasok. Saan siya papasok? Sa sinasabing kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. No? Kaya yung bautismo, mga kapatid, pag nabautismuhan na tayo, papasok ka sa panibagong mundo. Ano yung mundo na yun? Yun ang tinatawag, mga minamahal, espiritual na mundo. Sipin niyo po, from carnal. Mula tayo, mga minamahal, sa carnal. Carnal na kaisipan, carnal na gawain. Pag nabautismuhan na tayo, papasok na tayo, mga minamahal, sa espiritual. Kaya mga kapatid, itong bautismo, isipin niyo po, from the darkness, mula tayo sa kadiliman, dadalhin ka ng Diyos sa liwanag. Ano po yung starting? Yung bautismo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito, yung mga nabautismuhan, nagpatuloy na naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Dati ang kanilang mga kaligayahan nandun, mga minamahal, sa sanlibutan. Ang kaligayahan nila nandun sa mga barkada, nandun sa mga inuman, nandun sa mga sugalan, nandun sa mga sabungan. Nung sila'y nabautismuhan, wala na silang kaligayahan doon. Ang kaligayahan nila, nandito na, magpuri sa mahal na Panginoon, pumalakpak sa mahal na Panginoon, sumayaw sa mahal na Panginoon, magpasalamat sa mahal na Panginoon, umiyak sa presensya ng Diyos. Amen? Kaya di ba, mga minamahal, kahit yung mga kabarkada natin, yung mga kakilala natin, yung mga loved ones natin, nagtataka sa atin. Sabi niya,
Sumama ka lang dyan sa mga nagpe-praise the Lord. Ibang-iba ka na anya. Hindi ka na nakikisama sa amin, wala ka nang pakikisama. Yan. Kaya anong araw, marami tayong kaibigan, nung tayo po ay na-born again, nawala yung ating mga kaibigan. Tinatakwil na tayo. Dahil ang sabi nila, iba ka na. Bakit, mga minamahal? Talagang iba na tayo. Dahil nung araw pinagharian tayo ng kaaway ng Diyos, ngayon mga minamahal, pinagharian na tayo ng buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diba? Nung araw, pag may mga festival, nandun tayo. Yung iba sa atin, sumasayaw pa doon sa mga kalsada. Sumasama doon sa mga prosesyon. Ang sinasamba natin nakikita noong araw. Ngunit nung tayo'y naging born again na bautismuhan tayo, ang sinasamba natin ay Espiritu. Tanging pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang ating tinatawagan, mga minamahal, ang ating pinasasalamatan, ang ating pinupuri ay ang pangalan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. At tingnan nyo, buksan natin ang ating isipan. Nung tayo nasa relihiyon pa, pagkabata, mula pagkasanggol, tayo'y nabinyagan sa relihiyon. Pero habang lumalaki sa relihiyon, tingnan nyo po, habang lumalaki ang bata, nagsisimula siyang maging masama. Pero nabinyagan siya sa relihiyon. Kaya mga minamahal, yung mga batang ito na may relihiyon, isang araw magiging drug addict na, magiging drug pusher na, magiging lasinggero na, magiging killer na, mga minamahal. Pero may relihiyon. Pero tingnan nyo dito, ang mga ipinanganak na bata dito, mula mag-children's choir, maging youth choir, maging singles choir, maging pioneers choir, hindi na nakatikim ng bisyo, wala nang masamang pag-ugali, walang masamang mga pananalita, mga minamahal, nabubuhay na may kabanalan. Dahil ito, mga kapatid, ang sinasabi ng Bible na ito ang pinaghaharian ng Diyos. Amen. Kaya ano sabi, mga kapatid? Paano natin napatunayan, mga minamahal, na kapag nabautismuhan ka na, pinaghaharian ka na ng Diyos? Sa 1 Corinthians 4:20, ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang kaharian ng Diyos, hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Amen? Naintindihan ba natin, mga kapatid? Diba lahat ng nangangaral, lahat ng nasa relihiyon, sasabihin nila, ito ang pinagharian ng Diyos o ito ang papunta sa kaharian ng Diyos. Diba? Wala ka namang marinig na nangangaral. Sabihin sa inyo, huwag kayong sumama sa amin, papunta kami ng impyerno. Walang ganun. Lahat na nangangaral, mga minamahal, ang sinasabi po ng mga nangangaral, sumama kayo sa amin, sumapi kayo sa aming iglesia, dahil ito ang papunta ng langit. Pero mga kapatid, ano ang malinaw na sinabi ni Pablo? Ang kaharian ng Diyos hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Mayroong kapangyarihan, mga minamahal, na ang taong makasalanan magbago ang buhay. Ang tao, mga minamahal, may karamdaman, gumaling ang karamdaman. Ang mga ketong, ang leukemia, mga minamahal, ang mga lahat ng uring karamdaman, cancer, wala ng kagalingan. Dito, gumagaling. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Bakit? Dahil ang sabi, mga minamahal, ang Panginoong Hesus nga, nang siya'y tanggapin sa taas, hindi niya iniwan ang mga apostol. Sinamahan ng mahal na Panginoon yung mga apostol. Ano po ang patunay, mga kapatid, na sinamahan ng Diyos yung mga apostol? Ano yung patunay? Yung mga tandang kalakip. Yung kapangyarihan ng Diyos kasama nila. O maghanap tayo, mga minamahal, sa buong daigdig. Maghanap tayo sa buong Pilipinas.
Anong gawain mayroon ang sinasamahan ng banal na espiritu? Anong gawain mayroon, mga minamahal, ang may kalakip na kapangyarihan? Masasabi natin, mga minamahal, 100% ang banal na gawain ito sinasamahan ng dakilang Diyos na mga tanda kapangyarihan, mga minamahal, mga himala, mga kapatid. Amen? O ano yung patutuo ng isang sister na taga Mindanao? Nagtrabaho siya, mga minamahal, sa tinatawag na Muslim country. Yan, sa Middle East, mga kapatid. Mga Muslim ang nandun. Bawal sa kanila ang Biblia. Bawal sa kanila magbanggit ng hallelujah, praise the Lord. Bawal sa kanila banggitin ang pangalan ng mahal na Panginoong Kristo. Dahil ang kanilang Diyos ay si Allah. Pero ang isa nating kapatiran, taga Mindanao, mayroon siya, mga minamahal, na employer na Muslim. Sila po, mga kapatid, ay magta-travel. Magbibiyahe sila, mga minamahal, sa pamagitan ng eroplano. Ang ating kapatid na ito, sabi niya, bagamat bawal ang Biblia, nagdala siya ng Biblia, nandun ang logo ng Jesus Miracle Crusade. Naririnig ba ninyo, mga kapatid? Kahit maulan? Malinaw po, mga minamahal? Okay. Nung sila na po, mga kapatid, ay nasa kalagitnaan na po. Lumipad na po ang eroplano. Nandun na sila sa taas. Naramdaman nila na hindi maganda ang kondisyon ng lipad. Yung iba daw po ay nahihilo na. Ang iba sumusuka na. Naghanda na sila, mga kapatid, dahil yung eroplano ay babagsak na, mga minamahal. Pero yung kapatiran natin, sumigaw, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa unang dalangin ng magulang sa imalapay ng beloved pastor, sabi niya, eroplano, bumalik ka sa normal ng paglipad. Sumigaw siya ng sumigaw. Hindi siya natakot. Kahit bawal doon, mga minamahal, bawal. Hawak-hawak niya ang Biblia. Sabi niya, ako, taga Jesus Miracle Crusade, ang Diyos namin ay makapangyarihan at buhay. Sabi niya, hindi siya natakot kahit pugutan siya ng ulo dahil bawal doon. Alam niyo, mga kapatid, ang eroplano, mga minamahal, bumalik sa normal ang lipad. Bumalik hanggang sa sila po ay nakalapag na doon, mga minamahal, sa airport. Yung mga Muslim nag-iiyakan, nagpapasalamat sa nag-iisang kapatiran na kasama nila. Dahil ang sabi nila, dahil sa iyo, tayo'y naligtas. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Yung piloto, mga kapatid, sabi ng piloto, sino yung sumisigaw kanina sa loob ng eroplano? Ipatawag yung sumisigaw. Akala niya, pupusasan siya, uhuhulihin siya. Nung siya'y ipinatawag, ang sabi ng piloto, alam mo ba, habang ikaw ay sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord, nakita ko sa monitor, ang malaking kamay, sinalo ang eroplano. Glory to God. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. For the kingdom of God is not in word, but in power. Kapangyarihan. Ano pa yung patutuo niya? Sumakay siya sa bus. Nung siya'y sumakay sa bus, mga minamahal, mayroong checkpoint, huminto sila. Pumasok ang mga lalaki sa loob ng bus. Tinutukan ang driver, tinutukan ang kapatiran, yung nagpatotoo na sinalo ang eroplano. Nandoon siya, dahil umuwi na siya sa Pilipinas. Ang sabi ng kapatiran, totoo ang aming Diyos makapangyarihan. Ang ipinapangaral ng mahal na pastor na aming Panginoong Hesukristo ay buhay at makapangyarihan. Sabi ng NPA, patunayan mo na makapangyarihan ang iyong Diyos. Nilagyan ng magazine
ang kanyang baril. Ang sabi ng kapatiran, kapag pumutok ang iyong baril, hindi totoo ang Diyos ko. Pero kapag hindi yan pumutok, totoo ang aking Diyos na pinaglilingkuran. Grabe mga kapatid, grabing tapang. Pinababa siya. Pagbaba niya, lumuhod siya. Sabi niya, mahal na Panginoon, patunayan mo na makapangyarihan ka sa Jesus Miracle Crusade. Sabi ng NPA, ngayon mapapatunayan natin kung totoo ang sinasabi mo. Kinalabit, nakatutok sa ulo, kinalabit ang 45. Maminamahal, lumalagatik ang gatilyo pero walang balang lumalabas. Hindi pumuputok, mga batid. Ang sabi ng commander, yung mga kasama niya tinawag, subukan natin. Baka nagkataon lang. Hindi pumutok yung kayang 45. Ang tinutok, mga minamahal, mga Armalite na. Mahaba ng baril. Punong-puno ng magasin. Una, pinaputok muna sa taas. Pumutok. Ibig sabihin, hindi palyado. Tinutok na sa kapatiran. Ang sabi ng kapatiran, ang iyong mga baril, hindi yan puputok sa pangalan ni Jesus. Sabay, tak, 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 tak. Pero, lumalagatik ang gatilyo, walang pumuputok na bala. Ang sabi ng commander, takbo na tayo, hindi natin kaya, totoo ang Diyos nila, ang pastor nila ay totoo, makapangyarihan ang kanilang Diyos, hindi natin sila kaya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. The kingdom of God is not in word but in power. Ito yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Roman 1:16. Basahin natin mga kapatid. Roma 1:16. Sapagkat hindi ko kinakahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo, gayon din sa Grego. Malinaw mga kapatid. For I'm not ashamed the gospel of Christ. The gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Power of God. Tingnan niyo po mga minamahal, yung mga umakyat doon sa Talipaw, mga ministro, may mga pastor, may pare. Lahat sila pinugutan ng ulo. Nangamatay sila. Pero ang ating mahal na pastor, kasama ang 12 prayer warrior, kahit isa sa kanila, walang napahamak. Ang mga baril, hindi maminamahal, tumatalab sa kanila ang bala. Ang mga bomba, hindi sila naano. Ang mga makamandag na hayop, hindi sila naano, mga kapatid. Iniingatan sila ng Panginoon. For the gospel of Christ, this is the power of God. Dala-dala nila, ebanghelyo. Wala silang dalang armas. Wala silang dalang sandata pag-akyat sa bundok. Ang dala nila, salita ng mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng Bible, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Tayo, ikaw, ako, lahat nakaranas ng kapangyarihan. Noong araw, mga minamahal, ang iyong abang lingkod sa kamurahang edad, naramdaman ko na ang kamatayan. Buong katawan ko masakit na, mga minamahal, ang aking ulo masakit na. Hindi na ako makatulog. Pag huminga ako, parang may sumisikip na ang dibdib ko. Parang hinahabol ko ng aking hininga. Ngunit, nung tinanggap ko ang bautismo, naramdaman ko, pinagaling ako ng mahal na Panginoon. Binago yung buhay ko ng ating mahal na Panginoon. Naramdaman ko, mga minamahal, yung grabing kagalakan. Noong araw, ang hilig ko sa mga sayawan, piyestahan, barkada, sugalan, doon ako masaya. Nung ako'y nabautismuhan, mula noon, hindi na ako pumunta doon. Wala na akong kaligayahan doon. Ang kasayahan ko na,
lagi akong magpuri sa mahal na Panginoon. Pabalik-balik ako, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. Kahit malayo ang gawain, naglalakad kami. Sakripisyo, mga kapatid. Ang sabi ng mga tao doon, nagkaburuang na ngaya kamo. May harani ngaya digding simbahan, nagduduman ngaya kamo sa harayo. Ang sabi ng mga magulang ko, hindi baling malayo ang pinupuntahan namin. Hindi baling nagsakripisyo kami, naglalakad kami. Doon namin napatunayan na buhay ang Diyos doon. Doon namin naramdaman yung kapayapaan. Doon namin naramdaman yung kagalingan. Doon namin naramdaman yung pag-ibig. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Dahil ang sabi ng mother ko, matagal ako sa reliyon. Parapoon ako ng nobena. Halos sa ulo ko na ang pasyon. Pero sabi niya, walang nagbago sa buhay namin. Lalo kaming sumama ng sumama. Pero matagpuan namin ang Jesus Miracle Crusade. Doon namin nakita ang kapangyarihan ng Diyos na mayroon palang Diyos na buhay. Mayroon palang Diyos na nagpapagaling. Mayroon palang Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Kaya sabi niya kahit malayo, pagpupunta ng Maynila, nangungutang para pumunta sa Luneta. Ang sabi ng mga tao doon, maghihirap kayo dyan. Mauubos ang pera nyo dyan. Ang sabi ng mother ko, di bali maubos, total wala naman talaga kaming pera. Di ba? Di baling magkautang-utang kami. Basta nakita namin yung kapangyarihan ng Diyos, magpapatuloy kami sa gawain na ito. Pag Mother's Day, babatiin namin yung nanay namin, Ma, Happy Mother's Day. Sabi niya, hindi ako happy. Sabi ko, bakit? Happy lang ngayon ako pag nagbago na ang tatay mo. Kaya nung nagbago na, born again na, binabati namin, Ma, Happy Mother's Day. Sabi niya, kahit wag mo kong batiin, talagang happy ako. Happy na niya ako. Dahil nung araw, halos lahat ng gawain sa simbahan, ginagawa natin. Pero walang pagbabago. Dito, nagpabautismo lang tayo. Nagsimula tayo sa bautismo. Tapos kung anong sinasabi ng mga mangangaral, kung anong sinasabi ng mga manggagawa, sunod lang tayo ng sunod. Ano ang nangyari sa atin? Kaya sabi nila, maghihirap kayo dyan, sabi ng mother ko, kami na ang pinakamayaman sa ating barangay dito sa Jesus Miracle Crusade. Dahil tayo ang nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ano pa maminamahal? Basahin pa natin. Kunti na lang ito mga kapatid. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, 10:38. Sabi dito maminamahal, sa makatuwid bagay, si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Sino ang nagpagaling sa atin? Hindi ang mahal na pastor, hindi ang mga manggagawa, hindi ang mga mangangaral. Ang nagpagaling sa atin, walang iba si Jesus Christ. Kasi siya mga minamahal ang makapangyarihang Diyos. Kung sasampalataya tayo sa Kanya, maniniwala tayo sa Kanya, ipapakita niya yung kapangyarihan niya. Ang sabi ng kapatiran, ang maintenance niyang gamot, lampas sa 10. Araw-araw. Umiinom siya ng gamot araw-araw. Nung marinig niya, pag sumampalataya ka sa Panginoon, sa Diyos walang imposible. Nagpabautismo siya. After na magpabautismo siya, nanalangin siya, mahal na Panginoon, lahat ng iniinom kong gamot, ititigil ko na. Itatapon ko na lahat ng aking natitirang gamot. Maniwala ako sa iyo na ikaw ay makapangyarihan.
kung mamatay ako, sabi niya, diyan na ako sa piling mo. Pero anong ginawa ng Diyos? Nung itinapon niya lahat ng gamot, hindi niya na ininom ang gamot, ang ginawa niya, nag-ayuno siya. Sabi niya, mahal na Panginoon, total naman, mamamatay din naman ako. Mag-fasting na lang ako. Nung nag-fasting siya, 3 araw pa lang, hindi na siya uminom ng gamot dahil nag-fasting nga siya. Hindi siya kumain, hindi siya uminom ng tubig. Nag-fasting siya. Pagkatapos niyang mag-fasting, yung karamdaman niya, lahat ng karamdaman niya, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpasalamat siya, mga minamahal. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, may purpose ka pa sa buhay ko. Kaya sabi niya, ang lakas ko, ang buhay ko ibibigay ko sa iyo. Anong ginawa niya? Yung mga property niya, sabi niya, mahal na Panginoon, sa isang buwan, bumibili ako ng gamot, mahigit 5,000. Yung binibili ko ng gamot, ibibigay ko sa iyo. Buwan-buwan yun. Maintenance niya sa gamot, ibinibigay niya sa gawain. Hindi na siya bumibili ng gamot. Yung ginagastos niya, sabi niya, sa walang kwentang bagay, binibigay niya sa gawain. Doon na siya masaya. Humaba ang kanyang buhay. Dati mamamatay na. Dati wala ng pag-asa. Naghihingalo na siya. Sabi ng doktor, mamamatay ka na. May taning na ang buhay mo. Pero sabi niya, sa Panginoon, walang imposible. Nung siya'y sumampalataya, maminamahal, dinugtungan ang kanyang buhay. Sumigla siya, lumakas siya, naging masaya siya, maminamahal. Lagi niyang naramdaman ang presensya ng Diyos. Kaya sa tuwing gawain, mga kapatid, umiiyak siya. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Diba? Tayo, mga kapatid. Ha? Isipin mo lang yung ginawa sa iyo ng Panginoon sa buhay mo. Mula nang mabautismuhan ka, isipin mo yun. Sigurado, mapapaluha ka. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Gumagawa ang Panginoon dahil sumasa Kanya ang kapangyarihan. Nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo. Yan. Kaya nung hindi pa tayo nababautismuhan, pinahirapan tayo ng dyablo. Yung mga karamdaman, gawa ng dyablo, yung depression, anxiety, kaguluhan, mga problema, mga minamahal, mga kalayawan, mga bisyo, lahat yan gawa ng dyablo. Dahil pinagharian tayo ng kaaway ng Diyos. Pero nung tayo nabautismuhan, nagsimula tayo sa panibagong buhay. Hindi na tayo alipin ng kaaway, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Tayo po ay nasa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na ito po ang kaharian ito, mayroong kapangyarihan, mga kapatid. Kapangyarihan labanan si Satanas. Kapangyarihan palayasin ang mamasamang espiritu. Kapangyarihan magpagaling ng mga karamdaman, mga kapatid. Kanino galing? Sino ang gumagawa? Walang iba ang mahal na Panginoon. Dahil dati, si Satanas ang nasa iyong buhay. Ngayon po, hindi na si Satanas, kundi ang mahal na Panginoong Kristo na ang nasa iyong buhay. Kahit anong gawin sa iyo, kahit murahin ka, kahit sabihan ka ng masama, hindi ka na gumaganti. Dahil ang namubuhay na sa iyo, ang mahal na Panginoong pag-ibig na ang nasa puso mo, mayroon ka ng pagpapahinod, mayroon ka ng pagpipigil, mayroon ka ng pananampalataya, mayroon ka ng pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng isang kapatiran, magpasalamat ka ngaya, Brad. Kung hindi ako binago ng Diyos, isang bala ka lang. Bakit? Dati siya mamatay tao. Pagdating doon sa Luneta, naman nag-volunteer kami. Nagkagulo doon habang kami nagtrabaho dahil may pumasok palang mga siga, mga minamahal. Tama-tama. Yung nakasalubong niya yung kapatiran na pumatay ng mahigit 40. Nung makasalubong niya, sabi niya, Brad, magpasalamat ka. Kung hindi pa ako binago ng Diyos, baka ikaw na ang pang 49 na mamamatay ngayon. Dahil ang sabi niya, dati ako mamatay tao. Tinanong siya, ilan na bang napatay mo?
Wala na, hindi na makaimik yung siga-siga. Namumutla na siya. Sabi niya, nung araw, isang bala ka lang sa akin. Pero ngayon, isang aleluya ka na lang sa akin. Kaya sabi niya, hindi ka dito makakalabas kung hindi ka magpabautismo. Sabi nung adik, upo. Magpapabautismo na po. Patawad po, pasensya na po. Hindi po namin alam, mamamatay tao pala kayo dati. Magpasalamat ka dahil ang nakilala namin na Diyos ay pag-ibig. Kaya hindi na baril ang dala namin, kundi Biblia. Salita ng Diyos, hindi na pumapatay ang dala namin, kundi bumubuhay. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Di ba? Hindi na minamahal na kamamatay yung dala-dala natin. Ang dala-dala natin, yung mga makasalanang tao na dati patay sa kasalanan, pag sumampalataya sa ebanghelyo na ating dala-dala, sila po ay mabubuhay na panibagong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Huling talata, mga minamahal. Mateo 12, talata po mga kapatid, ay 28. Maganda na po ang ating mga awit at manunugtog. 12:28 ng Mateo. Sabi dito, mga minamahal, ngunit kung sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. O, sino po yung pinagharian ng Diyos? Yung mayroong power, magpalayas ng demonyo. Kaya sinasabi ng iba, kami ngayon ang totoong iglesia. Pero mga kapatid, yung sigarilyo, hindi nila kayang labanan. Yung paglalasing, hindi na kayang labanan. Oh. Hindi po sa salita. Ang sabi ng mga nagrarally, mga kapatid, ipakulong, ipakita. Ang sabi naman ng iba, yung administrasyon, ebidensya. O tayo, hindi lang tayo nagsasalita, mga kapatid. Hindi lang tayo nangangaral, kundi yung sinasabi natin mayroong ebidensya. Kung ang tao maniwala sa ating mahal na Panginoon, makikita niya ang tanda, yung ebidensya, mga kapatid. Siya mismo ang magpapatotoo sa harapan na ito, mga minamahal. Sasabihin niya, totoo ang Diyos, makapangyarihan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hindi tayo, mga kapatid, nakarely sa pangalan. Sabihin mo, membro ako ng Jesus Miracle Crusade, ligtas na ako. Wala dyan sa pangalan. Wala sa pagiging membro. Ang maliligtas, yung pinaghaharian ng Diyos. Yung mayroong Espiritu ng Diyos. Siya po, mga minamahal, ang maliligtas. Ito ginamit ng Panginoon. Ang ating mahal na pastor ginamit ng mahal na Panginoon para tayo makalapit sa buhay na Diyos, magsampalataya tayo sa buhay na Diyos. Na ang sabi ng Bible, kung ang mamasamang espiritu ay lumalabas, kung ako'y nagpapalabas ng mga demonyo, dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Oh. Ilang demonyo yung lumabas sa atin? Sabi ng iba, ako dating babaero, lasinggero, sugarol. Lahat po yan, mga demonyo ang tawag yan. Palamurangay ako nung araw. Kaya pansinin niyo, mga kapatid, yung wala pa sa gawaing ito, pag nakausap mo sila, laging may bangot, kumbaga sa Bicol. Ganon din tayo nung araw Pag nagsalita tayo, may bangot. Pero ngayon, iba na yung sinasabi natin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ganon na po. Bakit, mga minamahal, nasa kaharian na tayo pinaghaharian na tayo ng Diyos. Pag niyaya ka ng mga kaibigan mo, ngayon, mag-inuman tayo. Anong sabihin mo? Hindi, binago na ako ng Diyos. May takot na ako sa Panginoon. Di ba? Wala na, mga minamahal. Wala na yung mga masamang ugali. Wala na yung mga bisyo. Wala na yung mga kaguluhan sa buhay. Dito mo naramdaman na totoo ang mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, huwag kayong makiayon. Be not be conformed to this world. Mag-transform na tayo. Mag-iba. Para malaman natin
Yung totoong naglilingkod at yung hindi. Pansinin niyo mga kapatid, yung mga tao na wala sa atin, hindi dito seryoso. Kahit sabihin natin kapatiran pero hindi seryoso. Makita mo, magulo ang buhay. Alipin ang bisyo. Pero yung mainit na naglilingkod sa gawain, naglilingkod sa malapin mainit, makita mo yung kapayapaan. Yung mukha niya parang nagliliwanag. Palakpakan natin ang ating dagilan. Amen? Mapansin natin yan mga minamahal. Dito, pag may baguhan, mga minamahal, pansinin mo ang mukha niya, parang napakadilim. Pero pag nabautismohan siya, makita mo, parang nagliwanag po ang kanyang mukha. Di ba? Parang napakasaya mga minamahal. Hindi mo maipaliwanag yung kagalakan. Sapagkat nakalaya na tayo. Nung tayo nabautismuhan, nakalaya na tayo, maminamahal, sa paggawa ng kasalanan. Nakalaya na tayo, makabatid, sa kamay ni Satanas. Nasa kamay na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng ating mahal na Panginoon, walang sino mang pwedeng umagaw sa kamay ko, sapagkat kayo ay aking pag-aari na ngayon. We are the people of God. We are the children of God. At tayo po'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kahit anong mangyari, itakwil ka ng mahal mo sa buhay. Itakwil ka ng mga kaibigan mo. Itakwil ka ng mga kakilala mo. Pero mayroon kang Diyos na nakilala. Kailanman hindi kanya itatakwil. Kailanman hindi kanya pababayaan. Pag may problema ka, sasamahan ka niya. Pag may karamdaman ka, sasamahan ka niya. Kaya huwag kang malungkot, may karamdaman ka. Kausapin mo lang ang mahal na Panginoon. Sabihin mo lang, mahal na Panginoon, kailan mo na po ako pagagalingin? O kaya sabihin mo, mahal na Panginoon, kukunin mo na ba ang buhay ko? Diba? Wala na tayong problema eh. Pag may karamdaman ka, hindi ka na mag-alala. Sabi, kung kukunin mo na ang buhay ko, mahal na Panginoon, kunin mo na. Bakit? Siya na po naghari sa buhay natin. Kaya tingnan niyo po dito. Sabi nila, isa na lang ang pipirma. Mamamatay na ako. Pero naawa sa akin ang Panginoon. Dahil gagamitin pa pala ako ng mahal na Panginoon sa kanyang gawain. Diba? Napakabuti ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong mag-alinlangan. Nasa buong katotohanan tayo. Sabi ni Pablo, ligtas kayo kung magpapatuloy kayo, kung mamamalagi kayo sa salita na aking ipinangaral sa inyo. Ito, yung Ebanghelyo. Kaya manatili ka sa pagpupuri, manatili ka, mag-ayuno ka, mananalangin ka, mabuhay ka na may kabanalan, maglingkod ka sa Diyos na may takot. Hindi ka iwanan ng Panginoon. Lahat po na papuri at pasalamat sa ating dakilang Diyos. Tayo umawit, maminamahal. Hallelujah. Awitin po natin mga kapatid, start again. Sometimes, Lord, I've drifted away from you. I really offended you, doing what I used to do. Sometimes, Lord, in trials I fail you too. I know that I have let you down, but you were there to help me through. Reminding me what I must do. I want you to know I'm sorry of you, I'm tired of being alone. Away from you, I've learned my lessons now from my mistakes.
Napakabuti mo. Hallelujah. Jesus. Purihin natin pinamahal na Panginoon. Dahil maminamahal, mula lang ng Diyos ang maghari sa buhay natin. Tinalikuran na natin, mga kapatid, ang kasalanan. Nakipaglaban tayo, maminamahal. Kahit maraming pag-uusig, kahit maraming pagsubok, patuloy tayo kumapit sa ating mahal na Panginoon. Dahil walang iba magliligtas sa atin ang ating pinamamahal na Panginoon. Walang ibang tutulong sa atin ang ating mahal na Panginoon. Tayo mga minamahal nagsisikap mapaluguran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil dito natin nakita, dito natin nasaksihan ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Tayo manalangin mga batid. Hallelujah. Ubo na kilang Diyos. Sa unang dalangin na magulang siya, mahal na Panginoon. Ang mga tanda namin nakita ay yung mga dakilang kapangyarihan, mahal na Panginoon, na aming nasaksihan. Panatilihin mo, mahal na Panginoon, sa aming puso, sa aming buhay, mahal na Panginoon. Kung kami nag-aalinlangan, mahal na Panginoon, patawarin mo kami. Ibalik mo, mahal na Panginoon, ang aming mainit na paglilingkod. Alisin mo, mahal na Panginoon, mga pag-alinlangan, panghina sa aming buhay. Ipaalala mo lagi, mahal na Panginoon, na ikaw ang Diyos na mapanibughuin, Diyos. Mahal na Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan. Mahal na Panginoon, lagi sa iyo, amang banal. Gawin mo kami, mahal na Panginoon, mainit na mananampalataya. Habang kami naghihintay sa iyong dakilang pagbabalik, mahal na Panginoon, kahabagan mo po ang aming mga labas na hindi pa naglilingkod sa iyo. Iligtas mo sila, mahal na Panginoon. Gawin mo kaming ilaw, mahal na Panginoon, sa sanglibutan ito, mahal na Panginoon. Patunayan mo, mahal na Panginoon, sa aming buhay na ikaw ay buhay at makapangyarihan. So, nandalangin na magulang sa iyo, manal. Ito po, mahal na Panginoon, namin sa among talangin. In the mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, glory to God. Patong natin, maminamahal ang ating mga kamay. Kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa karamdaman, maminamahal. Banggitin natin ang mga karamdaman kung mga bisyo, pagmumura, paglalasing, pag-iinom, maminamahal ang alak, maminamahal, ipatong natin sa ating bibig. Sawayin natin, maminamahal, lahat ng gawa ng kaaway sa ating buhay. Hallelujah, hallelujah. Udak ilang Diyos sa mga banal. Sa unang dalangin, ang aming magulang sa iyo, mahal na Panginoon, sama-sama po namin pinapalayas, sinasaway lahat ng masamang espiritu, mga karamdaman, kahirapan, mga pag-alinlangan, mga bisyo, panglalamig, mga panglulupaypay, mga pag-alinlangan, mga pagmumura, paglalasing, mga kalayawan. Cast out in Jesus' name. Lumayas ka sa mga kapangyarihan. Pangalan ni Jesus, high blood, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, rayum, arthritis, goiter, trangkaso, ubo, sipon, lagnat, lahat ng uring karamdaman. Cast out and be healed in Jesus' name. In Jesus' name, mga problema, marital problem, family problem, financial problem, be solved in Jesus' name. In Jesus' name, sickness and disease, be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ating pinamamahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Tayo mga minamahal, magpasalamat. Buong puso, buong lakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sumigaw tayo mga kapatid. At tayo tumalon, mga minamahal, 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, glory to God. Isa pong masiglang palakpak sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat po ng papuri, pasalamat sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus po lamang.